Kung bilang abogado, itong binitawan po na tawagin nating conditional threat ni VP Sara. Number one, meron po bang nilabag na batas? Actionable po ba? Number two, maari po ba siyang, yan po ba ay ground for impeachment? Number three, is it a ground for disbarment? Ayaw ko po sagutin yan sapagkat ayaw kong i-preempt ang sinamang tao gustong gumawa ng akbat patungkol sa sinabi ng Vice President. Pero kayo po, Kong, kumbaga, is it, kumbaga, justifiable ba yung mga naging action po ni VP Sara? Pwede ho ba nating, kanina, no, you said very emotional lang, talagang hindi natin alam. Pwede ba natin lang i-charge to her being very emotional? Wala ho, kayo po, no, ano po sa tingin po ninyo ang magiging na niya? Kumbaga, what would be her play? Or ano po ang magiging niya, laban po niya dito po sa mga nangyayari over the weekend? Hindi ko po alam kung anong gagawin ng ating pangalawang Pangulo, pero sa tanong ninyo kung bakit niya nasabi yun, sabi ko sa inyo, sa aking palagay, it was a pure emotional outburst. Kung titingnan po ninyo kung siya nang gagaling, hindi malayo na mapagsalita kahit sinong tao. Isipin ninyo, kayo lang po ang pinuntirya ng buong puwersa ng House of Representatives. Sa dami po ng mga ehensya na nabigyan din ng audit observation memo. Ano naman po ang pinaka-spectacular kung bakit po ang napili lang nilang usigin ay yung opisina ng Vice President at yung opisina nung nagsilbi siya na Secretary of Education. Hindi po ba malinaw na malinaw na isolated po siya? Kung tutuusin mo, siya ay kumandidato at nanalo sa ilalim ng tandem ng Unity, ng Unity Team. Kasama po ako doon, kaya alam ko din eh. Kaya sa akin alam niyo, masakit din ang loob ko sapagkat sa kagayahan ko na ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo sa wakas ay magsasama para paglingkuran ng ating bansa sa banner ng pagkakaisa. Pagkatapos 2.5 years to their term, bigla pong nagkaganito sapagkat ina-isolate naman ang opisina ng Vice President. Bakit po gano'n? Paano tayo napunta ron? Correct, oo. So sinasabi ko, hindi ko po alam kung gano'n ang bigat dinaramdaman ng pangalawang Pangulo. Pero masasabi ko sa inyo, nalalaman ko kung saan siya nanggagaling. Pero kung matanong ko po, kasi po marami po naghahanap po kay former President Rodrigo Duterte. Nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap po ang dating Pangulo po? Kasi parang very quiet po siya no since this weekend at lahat po ay nagtataka asan na ngayon po si former President Duterte. Hindi ko po alam kung nasa ng ating dating Pangulo, ma'am. Kung nabanggit kasi ni VP Sara dun sa kanyang video, meron siyang binanggit tungkol kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Meron siyang meron siyang envelope na it's actually serious allegation, di ba? Na yung mga white envelope na siya ang nabigay with written instructions, no, millions a month in white envelopes sa DepEd. Oo. Hindi ba? Yung bang, ito ang tanong ko, is dahil ang Pangulo, hindi mo pwedeng ipatawag eh. Hindi ba sa meeting? Meron siyang sa hearing, hindi ba? immunity. Immune din po ba? Hindi naman immune, pero is there like a courtesy accorded to the First Lady para matanong siya dito po sa very serious allegation din ni VP Sara? Palagay niyo ba, sino pong magpapatawag sa First Lady? Ayun. Among Sino po? the committees, ano? Sino po? Kayo po. Alam niyo naman ang sagot eh. Hindi ba very serious kasi yung allegation ni VP Sara against the First Lady? Oo. Hindi ba? Kaya Dahil nga nga po. ang pinag-uusapan yung naka-envelope na pera eh. If you take that seriously, di ba dapat ipatawag din yung First Lady? Para maliwanagan, Ang tanong ko sa di inyo, ba? Maliwanagan talaga yung issue, di ba? Oo. Because Oo. the Vice President Tama is lang. saying it was the First Lady Who gave her. who actually Oo. called her. May video siya, hindi ba? Nagbigay sa Tatawagin kanya. ba siya? Ipatatawag ba siya? Pero Alam niyo, ideally, oo, di ba? yung- Kung gusto ng kaliwanagan. Yung katibinag ng pakarami niyang expose sa social media, pinatawag po ba siya?
Oo. Okay, Oh, Kong. yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko alam yung bigat na dinaramdam ng pangalawang Pangulo. Pero tao lamang siya. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.